Alam nyo, nakakasawa na ang mga balita ngayon. Opo, nakakasawa na ang balitang Digong, balitang Duterte, balitang DDS. Pero ang totoo niyan, minsan hindi po natin maiwasan. Oo, hindi po natin maiwasan pag-usapan. Ano po? Kagaya po nito, ito pong nangyari po, siguro naman ay nabalitaan nyo naman po mga kababayan, mga ka-explore, itong nangyari po sa mga ilan nating mga kababayan na OFW po doon sa Qatar na nakipagsimpatiya at gumawa po ng kilos or pagtitipon. Ito po ay may kaugnay doon sa ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Duterte. Ayun, ano po nangyari? Siguro naman napanood po ninyo, sila po ay inaresto. Inaresto po ang ating mga kababayan po doon sa Qatar. Pero bago po yan, nagbigay na pala ng paalala o babala ang ating embahada doon sa Qatar patungkol po sa mga ganyan, mga political assembly, na may kaugnayan po sa mga ganyan-ganyan. Ano po? Itong ating mga kababayan naman po ay matigas ang ulo. Itinuloy pa rin. Nga, pagsuporta daw nila kay Tatay Digong nila. Tatay Digong nila. Hindi po natin tatay lahat. Karamihan po ay hindi siya tatay. Alam nyo, ang pamahalaan ay tinututukan po kayong mga OFW. Ano po? Para mabigyang proteksyon. Kay Digong, napapahamak po kayo. Pero kay PBBM, alagang-alaga at espesyal po kayo sa kanya. Kaya nga sabi ko kanina na binibigyan kayo ng proteksyon, matulungan sa anumang pangangailangan ninyo. Pero itong mga DDS na OFW, ito ay mga DDS lang naman na hindi naman natin na nilalahat po ng mga OFW sa Qatar. Kundi ito yung mga DDS or Duterte supporter. Ay nako. Alam nyo, itong mga DDS supporter medyo sumusobra na po. Siguro marami namang nakapanood sa inyo doon sa video kung saan itong si PBBM kung turingin po nila ay damonyo na ginawan po ng isang replica or picture na talagang pinagmukhang damonyo yung ating Pangulo. Ewan ko ba sa inyo dyan mga hinayo? Hindi ko po gawaing magganon pero minsan hindi ko napipigilan yung aking bibig Mga kapatid na OFW, panoorin po ninyo ito Ito ay isa lamang sa mga napakagandang proyekto ng pamahalaan para sa inyo. Ano po? Sana po mag-isip-isip naman po yung ating mga kababayan na OFW habang pinapanood po itong video na ipapakita ko sa inyo. Hindi yata na ibalita ito sa mga mainstream media, pero alam ko nai-upload din ito sa mga YouTube channel ng iba nating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga vlogger na totoong sumusuporta sa administrasyon at sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabay-sabay po nating panoorin mga kababayan. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. together with First Lady Luis Araneta Marcos. May we now invite the President together with the First Lady to lead the unveiling of the marker for the One-Stop Overseas Filipino Worker OFW Action Center. We will be joined by Secretary Kakla. Ready, Mr. President? On the count of 3. 1, 2, 3! This symbolizes recognition and appreciation for our OFWs to provide them with faster, more efficient, and more reliable services. Thank you very much, Mr. President and First Lady. Bagong Pilipinas One-Stop OFW Action Center, which houses key services of the Department of Migrant Workers, DMW, and its key partners in government to deliver essential full cycle support and assistance for all OFWs, beginning from the departure from the country, throughout their overseas employment, all the way to their return and reintegration with their respective families and communities back home.
Additionally, next to it is the Migrant Brews, serving free and unlimited coffee and snacks to all visiting OFWs while waiting for their transactions to be processed at the DMW and OWA offices. Good afternoon, ladies and gentlemen. We are gathered here today for the inauguration of the Bagong Pilipinas One-Stop OFW Action Center. Modern day heroes, our OFWs, and for His Excellency's visionary leadership in the pursuit of a bagong Pilipinas that serves as an inspiring beacon for us all. As the Department of Migrant Workers celebrates this month's its third anniversary, our third anniversary, we honor and give back to our dear OFWs and their families excellent service and care in public service. The Bagong Pilipinas One-Stop OFW Action Center that His Excellency just inaugurated is just one of the many service facilities that will provide key services of the DMW and its key partners in government. This center centralizes and delivers essential full-cycle support and assistance for all overseas workers and their families. This facility could not have been possible without the love and the support of our First Lady and the President. This Bagong Pilipinas One-Stop Shop OFW Center shall provide full-cycle support and assistance for OFWs and their families. We thank you, Mr. President. We thank you, Madam First Lady. We are truly grateful for your all-out support to the DMW and, of course, most especially to our dear OFWs and their families. Services are made available beginning from their departure from the country throughout their overseas deployment and all the way to their return and reintegration with their respective families and communities at home. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you, Secretary Hans Gatdak, for your introduction. Please, please take your seats. The excellencies of the diplomatic corps who are representing the different countries that are taking very, very good care of our overseas workers. And for that, I always extend our thanks for the way that you have taken to your hearts the Filipinos in your countries who have made the choice to work and live in your countries and who you have taken as your own, and to the great advantage of both our countries. Once again, thank you for all of that. The honorable members of the cabinet that are here, the OFW party list representative, Marisa Magsino, the officials and employees of the Department of Migrant Workers and the OWA, my fellow workers in government, and of course, the reason that we are all here. We are all here because of our modern day heroes of the Philippines, our overseas workers. Of course, First Lady Luis Araneta Marcos, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon to all of you. May isang kwento tayong laging naririnig na hindi naluluma, hindi nawawalan ng halaga. Ito ang kwento ng ating mga manggagawang Pilipino sa iba't ibang bansa. Sila ang mga kababayan nating handang suungin ang lahat ng hamon. Basta para sa kanilang mga pangarap, para sa kanilang pamilya, mabuting oportunidad at maayos na kinabukasan para sa mga mahal sa buhay. Ngunit, saan man sila nakakarating, daladala nila ang init at diwa ng pagiging Pilipino, ang pagiging masipag, mapagmalasakit,
at laging inuna ang kapakanan ng kanilang pamilya. Sila ang nagiging tulay sa pagitan ng kanilang bagong mundo at ng bansang iniwanan nila pansamantala. Sa kabila ng hirap, sakripisyo, at pagkakalayo sa pamilya, hindi nila nakakalimutan ang kanilang pinagmulan. Kaya naman, mahalaga na kahit gaano man sila kalayo, maramdaman nila na may gobyernong handang salubungin sila sa kanilang pagbabalik. At ito ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Ngayong araw, masaya kong ipinapahayag ang pagbubukas ng itong bagong Pilipinas, Agarang, Kalinga at Saklolo para sa mga OFW na nangangailangang Action Center at ng bagong opisina ng Department of Migrant Workers dito sa Makati. Ang Action Center ay hindi lamang isang opisina. Isa itong simbolo ng mabilis, maayos, at pinagsama-samang serbisyo para sa ating mga OFW. Layunin nito gawing mas madali ang kanilang proseso mula sa reintegrasyon, legal na tulong, hanggang sa pagsasana at iba pang serbisyong kailangan nila. Kasama rin dito ang tinatawag na Migrants Brew, ang isang espasyong magbibigay ng libreng lugar para makapagpahinga ang ating mga kababayan habang ini-enjoy ang kape at mga pampalamig. Isa itong maliit lamang na makabuluhang hakbang sa nagsasabing salamat, salamat, salamat sa inyo.